5 taon akong naging anino sa sarili kong bahay. Dinuraan, inalipusta, at itinuring na basura ni Mateo at ng kanyang ina. Habang nagtitiis ako sa gutom, nilulustay nila ang pera ng kumpanyang ako, ang tunay na nagmamay-ari. Ngayong araw, itatapon nila ako para sa isang huwad na senyorita. Pero hindi nila alam, sa aking pag-alis, dala ko ang susi sa kanilang pagkawasak. Sino nga ba ang tunay na reyna ng Isla Group? Ang laban ay magsisimula na. Sa wakas na, Alba, pirmahan mo na ang divorce papers na ito bago pa tuluyang mawala ang pasensya ko sa pagmumukha mo. Ang boses ni Mateo ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng maliit at madilim nilang kusina. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Alba ang isang pinggan ng mainit na sinigang, ang paboritong ulam ni Mateo na 3 oras niyang pinagpuyatang lutuin para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Ang usok mula sa sabaw ay humahalimuyak sa hangin, dala ang pangako ng kalinga na sa loob ng 5 taon ay tanging si Alba lang ang nagbigay. Ngunit ang boses ng kanyang asawa ay walang iniwan sa hapdi ng yelo, walang bakas ng kahit katiting na pag-ibig na ipinangako nito sa harap ng dambana. Dahan-dahang lumaylay ang mga balikat ni Alba. Ang init ng pinggan ay gumuguhit na sa kanyang palad, nagiiwan ng mapulang marka. Ngunit hindi niya magawang bitawan ito. Tila mas masakit ang bawat kataga ni Mateo kaysa sa pasong nararamdaman ng kanyang balat. Sa gitna ng dilim, dahil pinatay ni Doña Imelda ang mga ilaw upang makatipid daw sa kuryente, ang mga mata ni Alba ay nanatiling nakatitig sa anino ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Ang kanyang puso, na dati ay isang buong banga ng pag-asa, ay tila unti-unting nagkakaroon ng mga bitak na hindi na muling mabubuo pa. Ano ba, Alba, bingi ka na rin ba? Muling bulyaw ni Mateo. At sa pagkakataong ito ay kasunod nito ang pagpasok ni Doña Imelda sa kusina. Ang matanda ay may dalang mapanghusgang tingin. Ang kanyang mga labi ay nakapulupot sa isang ngising puno ng panunubos. Huwag mo nang sayangin ang laway mo, Mateo. Alam mo namang sadyang makapal ang mukha niyan. Akala mo siguro ay habang buhay kang makakasabit sa anak ko? Look at yourself, para kang basahan na hindi na kayang labhan pa. You are a nobody, Alba. At sa mundong kinabibilangan ni Mateo ngayon, basura ang mga katulad mo. Nanatiling tahimik si Alba, ngunit sa loob niya ay may isang malakas na pagguho. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging malapot, mahirap lang hapin. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga daliri, hanggang sa unti-unti nang nawala ng pakiramdam ang kanyang buong braso. Ang pinggang hawak niya ay marahang nadulas, bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso, kasabay ng pagkalat ng mainit na sabaw sa kanyang paanan. Hindi siya gumalaw, hindi siya sumigaw. Ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang mabigat at gipit niyang paghinga. Tinitigan ni Mateo ang nabasag na pinggan ng may pandidire. Kahit kailan, wala kang nagawang tama. Veronica is waiting for me. Siya ang babaeng may class, may pera, at higit sa lahat, hindi siya pabigat na tulad mo. 5 years, Alba. 5 years akong nagtiis sa kahirapan mo. Ngayong nasa itaas na ako, hindi ko na kailangan ng isang asawang amoy kusina at mukhang katulong. Inilapag ni Mateo ang isang mamahaling pluma sa ibabaw ng lamesang kahoy na luma na at mabuhay. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagmamadali. Tila ba ang bawat segundo na kasama si Alba ay isang sumpa na nais na niyang wakasan. Ang kanyang pabango na alam ni Alba na binili gamit ang perang pinaghirapan niya sa paglalabada ng lihim ay humahalo sa amoy ng natapon na pagkain. Isang mapait na balintuna na ang mismong paghihirap ni Alba ang nagbigay ng pakpak kay Mateo upang liparin ang langit na ngayon ay ipinagkakait sa kanya. Pirmahan mo na yan at lumayas ka na sa pamamahay ko bukas na bukas din. I don't want to see your shadow anymore. Huling hirit ni Mateo bago tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Naiwan si Alba sa gitna ng kusina, nakatayo sa gitna ng mga basag na seramika at natapong pangarap. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa tahimik na pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Mga luhang hindi para sa nawalang asawa, kundi para sa sarili niyang unti-unting naglalaho. Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malupit na bulong sa gitna ng gabi. Hanggang kailan mo titiisin ang sugat na ikaw mismo ang pumiling huwag gamutin? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, ang mga piraso ng basag na pinggan
ay kumikislap tila mga hiyas sa putikan. Ngunit sa likod ng kanyang nanlalabong paningin, may isang apoy na hindi pa tuluyang namamatay. Isang apoy na naghihintay lamang ng tamang sandali upang sunugin ang lahat ng kasinungalingang bumabalot sa kanyang pagkatao. Huwag kang hahakbang pabalik, Alba. Dahil sa oras na lumabas ka sa pintong ito, wala ka nang uuwian kundi ang kalsada. Ang makhang. Ang mga huling salita ni Mateo ay tila isang sumpa na bumibitay sa bawat hakbang ni Alba habang bumababa siya sa madilim at mabahong hagdanan ng kanilang apartment. Hawak niya ang isang luma at kupas na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit at ang huling alaala ng kanyang ama, isang maliit at gasgas na kwaderno. Ang ulan sa labas ay hindi lamang basta pumatak. Ito ay bumuhos ng may galit. Tila nakikiramay sa bawat patak ng luhang pilit niyang ikinukubli. Ang bawat dampi ng malamig na tubig sa kanyang balat ay tila naguhugas sa amoy ng bawang, sibuyas at sa lansa ng 5 taong pagtitiis. Naglakad siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga lumang tsinelas ay lumulubog sa baha at putik. Sa bawat sasakyang dumadaan at nagwisik ng maruming tubig sa kanyang suot na duster, tila mas lalong lumiliit ang kanyang mundo. Wala siyang matuluyan, wala siyang malapitan. Ngunit sa gitna ng panginginig ng kanyang katawan, may isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang tinig na malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Ang tunay na Reyna Alba ay hindi nasusukat sa gintong korona, kundi sa kung paano siya bumabangon mula sa pagkakalugmok. Ang tinig ng kanyang ama, si Don Armando, ay muling umalingaw-ngaw, nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Biglang huminto ang isang itim at makintab na sasakyan sa kanyang tapat. Ang liwanag ng headlight nito ay naging dahilan upang mapikit si Alba. Isang matandang lalaki ang nagmamadaling bumaba habang may dalang payong. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pighati nang makita ang kalagayan ng babaeng nasa harap niya. "Senyorita Alba?" Ang boses ni Mang Bert ay nanginig. Hindi niya alintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling Amerikana. Agad siyang lumapit at yumukod ng mababa. Isang kilos na puno ng katapatan na matagal nang hindi naramdaman ni Alba. "Narito na po ako, tapos na ang 5 taon ng paghihintay. Pakiusap, sumama na po kayo sa akin. Naghihintay na ang inyong tunay na tahanan." Dahan-dahang itinaas ni Alba ang kanyang kamay at kinuha ang kamay ni Mang Bert upang magmano. Ang pagdampi ng noo ni Alba sa kamay ng matanda ay tila isang hudyat ng pagbabalik ng lahat ng nawalang dangal. Sa loob ng sasakyan, habang pinagmamasdan niya ang maliliit na patak ng ulan sa bintana, tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang ama, habang nasa higaan ng kamatayan, ay humiling ng isang huling pagsubok. Gusto niyang malaman kung ang kanyang kaisa-isang anak ay may sapat na tibay ng loob upang mamuno sa Isla Group nang hindi umaasa sa yaman. 5 taon siyang namuhay bilang isang karaniwang tao at sa kasamaang palad, doon din niya nahanap ang lason sa katauhan ni Mateo. Nabalik lamang ang diwa ni Alba nang marinig niya ang tunog ng dambuhalang pintuang bakal na bumubukas. Pumasok ang sasakyan sa isang malawak na lupain na naliligiran ng matatayog na puno at mga ilaw na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Huminto sila sa harap ng isang puting mansion na nakatayo ng may karangyaan sa gitna ng dilim. Ang mga katulong at gwardya ay nakahanay. Ang lahat ay nakayuko bilang pagpupugay sa kanilang tunay na amo. Pumasok si Alba sa loob. Ang kanyang mga maduming tsinelas ay nag-iwan ng bakas sa puting marmol na sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sumigaw sa kanya. Walang Doña Imelda na nagmura. Sa halip, isang mainit na tuwalya at isang baso ng gatas ang agad na inihandog sa kanya. Tumayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin sa gitna ng sala. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang namumutlang mukha, ang magulong buhok, at ang mga matang puno ng pagod. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang babaeng hindi na muling luluha para sa isang lalaking hindi karapat-dapat. "Ito na ang huling gabi na makikita mo ang kahinaang ito, Alba." Bulong niya sa kanyang sarili habang hinahaplos ang malamig na ibabaw ng salamin. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila muling nabubuo, nagiging bakal na handang humarap sa anumang unos. Maya-maya pa ay lumapit si Mang Bert. Bitbit ang isang telepono.
Ma'am, tumatawag po ang inyong abogado, si Attorney Santos. May mahalaga po siyang balita tungkol sa mga dokumentong kinuha ni Mateo sa inyong lumang kwarto. Akala po niya ay nakuha na niya ang titulo ng Isla Group. Ngunit hindi niya alam na ang pinirmahan niya ay isang kasunduan na maglalagay sa kanya sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alba. Hayaan mo siyang magdiwang, Mang Bert. Hayaan mong isipin niyang nanalo siya. Dahil mas masarap panoorin ang isang tao na bumabagsak kapag iniisip niyang nasa rurok na siya ng tagumpay. Sa wakas, Veronica, nakuha ko na ang lahat. Wala nang Alba na susunod-sunod sa akin na parang asong gutom. Ngayon, ako na ang hari ng proyektong ito at ikaw ang magiging reyna ko sa tabi ng dagat. Ang malakas na tawa ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa loob ng isang mamahaling restaurant kung saan ang bawat kutingting ng mga kubyertos at ang banayad na tugtog ng biolin ay tila nagdiriwang kasama niya. Hawak niya ang kamay ni Veronica na noon ay nakasuot ng pulang damit na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa kanyang isipan, ang pirasong papel na kinuha niya mula sa lumang gamit ni Alba ay ang kanyang gintong tiket patungo sa rurok ng Isla Group. Hindi niya alam, ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga huling-hiling ng isang taong binitay na bago pa man magsimula ang paghatol. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng Isla Tower, ang kapaligiran ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang malalaking bintanang salamin ay nagpapakita ng liwanag ng lungsod na tila mga hiyas na nakakalat sa isang itim na pelus. Nakatayo si Alba sa gitna ng silid. Ang kanyang suot na simpleng duster kanina ay napalitan na ng isang madilim na asul na business suit na yakap ang kanyang katawan. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ma'am, handa na po ang lahat ng mga board members. Hinihintay na lamang po nila ang inyong hudyat upang itigil ang Northport Project. Ang boses ni Mang Bert ay pumasok sa silid, kalmado ngunit puno ng katuwaan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang marcha ng paparating na bagyo. Lumapit si Alba sa kanyang dambuhalang lamesa na yari sa matigas na kahoy. Hinawakan niya ang isang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumausdos sa ibabaw nito. Mateo, inakala mo ba talagang ang pag-ibig ko ay isang kahinaan na maaari mong abusuhin habang buhay? Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 5 taon ay hindi utang, kundi isang pamumuhunan para makita ko ang tunay mong kulay. Sa isang mabilis na kilos, nilagdaan ni Alba ang dokumentong nasa harap niya. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karera ni Mateo. Freeze all his accounts, bawiin ang lahat ng pondo sa Northport Project. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng isang taong nawalan ng lupa na kinatatayuan sa loob lamang ng isang saglit. Sa kabilang dako ng lungsod, biglang napatigil si Mateo sa kanyang pagkain nang makaramdam siya ng isang kakaibang panginginig sa kanyang bulsa. Ang kanyang telepono ay umilaw, nagpapakita ng isang mensahe mula sa kanyang bangko. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang mukha na dati ay mapula dahil sa alak ay unti-unting naging kasing puti ng telang nasa lamesa. Ang bawat transaksyong inaasahan niya ay tinanggihan. Ang bawat pondong inakala niyang hawak niya ay naglaho na parang bula. Mateo, what's wrong? Why do you look like you've seen a ghost? Tanong ni Veronica, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita dahil sa biglang pagbabago ng aura ng kanyang kasama. Hindi nakasagot si Mateo. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik. Mahirap lumunok, mahirap magsalita. Ang bawat ingay sa paligid niya, ang tawanan ng ibang tao, ang tunog ng tubig na ibinubuhos sa baso, ay tila naging isang malupit na biro. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Alba, na umiiyak sa gitna ng ulan, ay biglang nagbago. Nakita niya ang mga mata nito, hindi na puno ng luha, kundi puno ng isang kapangyarihang hindi niya kailanman naintindihan. Nakatayo si Alba sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Pinagmamasdan ang maliliit na sasakyan sa ibaba na tila mga langgam. Ang kanyang puso, na dati ay laging kumakaba sa takot kay Mateo at Doña Imelda, ay ngayon ay nananatiling kalmado, tila isang dagat matapos ang isang malakas na unos. Ang katahimikan sa silid ay tila isang yakap ng paglaya. Nagsisimula pa lang tayo, Mateo, bulong ni Alba sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na haplos ng gabi.
Ang reynang tinawag mong basura ay siya palang magdidikta kung kailan hihinto ang pag-ikot ng mundo mo. Ang tanong na naiwan sa kanyang isipan, habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin, kaya mo bang panindigan ang bawat luhang ibinuhos mo para sa kanila, ngayong ikaw na ang may hawak ng latigo? Tignan mo ito, Mateo. Ang ganda, di ba? Ito ang klase ng alahas na isinusuot ng mga totoong mayayaman, hindi tulad ng mga mumurahing burloloy ng dati mong asawa. Bagay na bagay sa akin, di ba? Ang boses ni Veronica ay puno ng kayabangan habang hinahaplos niya ang kumikinang na kwintas sa harap ng salamin ng isang sikat na butik. Ang bawat diamante nito ay sumasalamin sa liwanag ng tindahan, ngunit para kay Alba na nanonood mula sa screen ng kanyang tablet sa loob ng sasakyan, ang bawat kislap nito ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Iyon ang luhang kristal, ang tanging pamana ng kanyang yumaong ina na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama sa loob ng 5 taon. Ang hiyas na inakala niyang nawala sa gitna ng kanilang kahirapan. Sa loob ng butik, bakas ang pagkabalisa sa mukha ni Mateo. Pinagpapawisan ng kanyang noo habang pilit nang ngumingiti sa harap ng kanyang mistress. Siyempre, sweetheart, anything for you. Yan ang nararapat sa magiging asawa ng isang ehekutibo ng Isla Group. Ngunit sa loob-loob niya, tila binabayo ang kanyang dibdib. Kanina pa siya nakakatanggap ng mga babala mula sa bangko at ang credit card na hawak niya ay tila nagiging kasing init ng baga. Sa kabilang panig, sa loob ng kanyang itim na sasakyan, naramdaman ni Alba ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Naalala niya kung paano siya nagtiis na kumain ng lugaw sa loob ng ilang araw para lamang hindi nila kailangang ibenta ang mga gamit sa bahay, habang ang lalaking ito ay ninanakaw na pala ang kanyang pinakaingat-ingatang alaala upang ibigay sa ibang babae. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, nag-iiwan ng mga markang hugis buwan, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang sugat sa balat. Ma'am, gusto niyo po bang bawiin natin ang kwintas ngayon din? Tanong ni Mang Bert, ang kanyang boses ay puno ng panggigil habang nakatingin sa salamin ng sasakyan. Umiling si Alba ng dahan-dahan. Ang kanyang mga labi ay naghugis ng isang matigas na linya. Huwag, Mang Bert. Hayaan mong isuot niya ang pamanang iyan. Hayaan mong maramdaman niya ang bigat ng isang bagay na kailanman ay hindi magiging sa kanya. Ang hiyas na iyan ay may sumpa para sa mga magnanakaw. Biglang napatigil ang tawanan sa loob ng butik nang iabot ni Mateo ang kanyang card sa cashier. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat, tila isang ulap na nagbabadyang magdala ng unos. Ang cashier na kanina ay nakangiti ng matamis, ay dahan-dahang tumingin kay Mateo nang may pag-aalinlangan. Sir, I'm sorry, decline po ang card nyo, baka po may ibang card kayo. Ang mukha ni Veronica ay agad na nagbago. Ang kanyang matatamis na ngiti ay napalitan ng isang matalas na tingin. What? Declined? Mateo, akala ko ba sabi mo ay wala na tayong problema sa pera? Nakakahiya. Maraming tao ang nakatingin. Ang pagkapahiya ni Mateo ay tila isang masarap na musika sa pandinig ni Alba. Pinanood niya kung paano nagmakaawa ang kanyang dating asawa sa cashier, kung paano ito nagpawis ng malapot habang pilit na itinatago ang katotohanan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang plano ni Alba. Sa isang mabilis na pindot sa kanyang telepono, isang mensahe ang ipinadala niya sa personal na numero ni Veronica, isang numerong nakuha niya sa tulong ng kanyang mga tauhan. Tumunog ang telepono ni Veronica sa gitna ng kanilang pagtatalo ni Mateo. Binuksan niya ang mensahe at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng isang litrato, ang resibo ng pagkakabili ng kwintas na suot niya, na nakapangalan sa isang taong hindi niya kilala. Si Alba Isla. Kasunod nito ang 5 salitang nagpabagsak sa kanyang mundo. Isoli mo ang hindi sayo. Napaatras si Veronica, ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang leeg. Tumingin siya sa paligid. Tila ba may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa bawat sulok ng tindahan. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila nagiging isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig. Sa loob ng sasakyan, dahan-dahang ipinikit ni Alba ang kanyang mga mata habang umaandar sila palayo. Ito pa lamang ang simula, Veronica, bulong niya sa sarili. Isusuot mo ang aking mga alaala, ngunit sisiguraduhin kong ang bawat kislap niyan ay magpapaalala sa iyo ng bawat luhang ibinuhos ko sa ilalim ng inyong mga paa. Ang tanong na naiwan sa hangin habang naglalaho ang sasakyan sa gitna ng trapiko.
Sino ang mas nakakatakot? Ang kalaban na sumisigaw o ang reynang nananatiling tahimik habang hinihigpitan ng bitag? Alba, pakiusap, pakinggan mo muna ako. Alam kong marami akong pagkakamali, pero ginagawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa ating kinabukasan. Ang mga salita ni Mateo ay tila isang malapot na pulot na pilit ibinabalot sa isang lason. Nakatayo siya sa harap ni Alba sa isang maliit at liblib na parke, malapit sa lumang apartment na tinirhan nila. Ang kanyang suot na mamahaling polo ay lukot at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, tila isang hayop na nasusukol sa isang madilim na sulok. Pagkatapos ng kahihiyang inabot sa butik, ang kayabangan ni Mateo ay napalitan ng isang desperadong pag-arte. Inakala niya na ang mahinang si Alba ay madali pa ring mauto sa isang mabulaklak na pangako. Tumingin si Alba sa kanya, ang kanyang mukha ay nananatiling blangko, tila isang malalim na balon na walang sinag ng araw na nakakaabot sa kailaliman. Sa kanyang isipan, naglalaro ang imahe ng gabing itinapon siya ni Mateo sa gitna ng ulan. Ang hapdi ng sampal ni Doña Imelda at ang lamig ng natapong sinigang sa kanyang paa ay tila mga sariwang sugat na biglang binuksan ng presensya ng lalaking ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig sa takot. Para sa atin, Mateo? Ang boses ni Alba ay mahinahon, ngunit may talim na hindi napapansin ng kanyang dating asawa. Akala ko ba ay basura ako sa buhay mo? Na ako ang amoy kusinang pabigat na pumipigil sa paglipad mo? Bahagyang napatigil si Mateo, tila nabigla sa direktang sagot ni Alba. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Lumapit siya ng isang hakbang, pilit na hinahawakan ng mga kamay ni Alba na agad namang iniwas ng babae. Galit ka lang, naiintindihan ko. Pero itong huling piraso ng lupa sa probinsya na nakapangalan sa'yo. Kung pipirmahan mo lang ang transfer documents na ito, mababayaran ko ang mga utang natin at makakapagsimula tayong muli. Iiwan ko si Veronica, Alba. Pangako, ikaw lang ang mahal ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alba. Ang golden moment na ito ay tila isang dula-dulaan kung saan ang kontrabida ay hindi alam na ang kanyang script ay luma na at wala nang naniniwala. Pinagmasdan ni Alba ang ballpen na inaalok ni Mateo. Ang parehong ballpen na tila ginamit din nito upang saksakin ang kanyang puso. Ilang gabi lang ang nakalipas. Sigurado ka ba, Mateo, na kapag ibinigay ko ito sa'yo, hindi mo na ako itatapon muli? Tanong ni Alba. Ang kanyang boses ay tila isang mapanuksong bulong ng hangin sa gitna ng kakahuyan. Hinding-hindi, Alba. Ikaw ang buhay ko, sagot ni Mateo nang walang kurap. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na pilit niyang itinatago bilang pag-ibig. Kinuha ni Alba ang dokumento at ang ballpen. Sa bawat segundong lumilipas, ang tibok ng puso ni Mateo ay tila maririnig sa katahimikan ng parke. Mabilis at hindi regular. Hindi niya alam na ang lupang tinutukoy niya ay hindi lamang isang piraso ng bukid. Iyon ang lupang pagtatayuan ng pinakamalaking port terminal ng Isla Group, at ang pirma ni Alba ay hindi paglilipat ng pag-aari, kundi isang bitag na magpapatunay ng tangkanyang pagnanakaw sa kumpanya. Marahang iginuhit ni Alba ang kanyang pirma sa ibaba ng papel. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa magaspang na papel ay tila isang huling hudyat ng kanilang ugnayan. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Mateo, na agad namang sinunggaban ang dokumento na tila ba ito ay isang bulto ng ginto. Salamat, Alba, hindi mo pagsisihan ito. Sabi ni Mateo habang mabilis na tumatalikod. Hindi man lang muling lumingon sa babaeng inakala niyang muli niyang nalinlang. Ang kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay mabilis, tila ba tumatakas mula sa isang krimen. Naiwang mag-isa si Alba, pinagmamasdan ng anino ni Mateo na unti-unting naglalaho sa dilim ng papalubog na araw. Ang kanyang puso ay hindi na kumakaba sa sakit. Sa halip, naramdaman niya ang isang malamig at matigas na paninindigan. Ang bawat salita ng pagsisisi ni Mateo ay naging dagdag na bala sa kanyang armas. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Alba. Isang tawag mula kay Attorney Santos. Ma'am, nakuha na po ni Mateo ang pain. Sa oras na ipasok niya ang dokumentong iyan sa bangko bukas ng umaga, automatikong maglalabas ng warrant para sa kanyang fraud case. Handa na po ba kayo? Tumingala si Alba sa langit, kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng sumilip sa kabila ng makapal na ulap.
Higit pa sa handa, attorney. Gusto kong makita kung paano siya kakainin ng sarili niyang mga kasinungalingan. Ngunit sa kalagitnaan ng usapan, isang itim na van ang biglang huminto sa gilid ng parke at isang pamilyar na boses ng babae ang narinig mula sa loob. Isang boses na puno ng galit at selos. Si Veronica. Ano ang ginagawa mo rito kasama ang lalaki ko? Ikaw na basahan ka. Ang matinis na boses ni Veronica ay pumunit sa katahimikan ng papalubog na araw, tila isang kuko na kumakalos sa pisara. Bumukas ang pinto ng itim na van at lumabas siya ng may suot na matayog na takong. Ang bawat hakbang niya sa semento ay naglalabas ng matigas at mapagmataas na tunog. Ang kanyang mukha na puno ng makapal na kolorete ay namumula sa galit habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik patungo kay Alba. Ang bawat kislap ng mga alahas sa kanyang leeg, ang mga hiyas na ninakaw mula sa nakaraan ni Alba, ay tila nanunuya sa gitna ng malamlam na liwanag. Napatigil si Mateo, ang kanyang katawan ay naging tuwid at ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng kaba. Mabilis niyang itinago ang dokumentong kapipirma lang ni Alba sa loob ng kanyang polo, tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Veronica, sweetheart, hindi ito ang iniisip mo. Pinapaalis ko na siya. Mabilis niyang paliwanag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagsisinungaling at takot. Tinitigan ni Alba si Veronica. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi yumuko si Alba. Hindi niya nararamdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa halip, pinagmasdan niya ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng inakala niyang mas higit sa kanya. Napansin ni Alba ang bawat maliit na detalye. Ang paghinga ni Veronica na mabilis at hindi maayos, ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang mamahaling bag, at ang kawalan ng tunay na kapayapaan sa kanyang mga mata. Sa paningin ni Alba, si Veronica ay hindi na isang banta, kundi isang bilanggo rin ng sarili niyang kasakiman. Hindi kailangang magpaliwanag ng asawa mo, Veronica. O baka dapat kong sabihing, ang lalaking kinuha mo sa akin. Ang boses ni Alba ay nanatiling kalmado, tila isang malalim na lawa na hindi natitibag ng hanging umiihip. Ang katahimikan sa pagitan ng kanyang mga salita ay nagbigay ng bigat sa bawat kataga, sapat upang magparamdam ng lamig sa balat ng kanyang mga kausap. Lumapit si Veronica, ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay humahalimuyak at pilit na dinadaig ang amoy ng basang damo sa parke. Don't you dare talk to me like that. You are nothing, isang mahirap, isang katulong na pilit isinisiksik ang sarili sa isang mundong hindi mo kailanman maaabot. Mateo is mine now, at ang lupang ibinigay mo, isang maliit na kabayaran lang yan para sa lahat ng sakit ng ulo na ibinigay mo sa kanya. Itinaas ni Alba ang kanyang kanang kamay, marahang hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang paningin. Ang mundong sinasabi mo, Veronica, sigurado ka bang gusto mo talagang manirahan doon? Dahil ang mga hiyas na isinusuot mo ngayon, baka bukas ay maging tanikala na hihila sa iyo pababa. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Veronica, isang tunog na puno ng pait at kawalan ng katiyakan. You're delusional, Mateo, let's go! Ayaw kong mahawa sa kamalasan ng babaeng ito. Hinila ni Veronica ang braso ni Mateo, na tila ba isa itong ari-arian na kailangang bantayan. Sumunod si Mateo ng walang kibo, ang kanyang mga mata ay panandali ang lumingon kay Alba. Isang sulyap na puno ng pag-aalinlangan, tila ba may isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing may mali sa katahimikan ng kanyang dating asawa. Naiwang mag-isa si Alba habang ang itim na van ay mabilis na umaandar palayo. Nag-iiwan ng usok na dahan-dahang naglalaho sa hangin. Ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa parke, at ang tanging liwanag na natira ay ang malayo at malamlam na ilaw mula sa mga gusali ng lungsod. Dahan-dahang kinuha ni Alba ang kanyang panyo at pinunasan ang kanyang mga daliri. Tila ba nais niyang alisin ang bawat bakas ng ugnayan niya sa 2 taong iyon. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kabilang bahagi ng parke kung saan naghihintay ang sasakyan ni Mang Bert sa ilalim ng isang puno ng nara. Ang bawat hakbang niya ay mabigat ngunit may direksyon. Ang kanyang puso ay kumikirot pa rin, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa alaala ng babaeng naging siya, ang babaeng naniwala sa mga huwad na pangako. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mang Bert nang makapasok si Alba sa loob ng sasakyan. Ang matanda ay nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng rear view mirror,
Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at malasakit. Ayos lang ako, Mang Bert, sagot ni Alba habang isinasandal ang kanyang ulo sa malambot na upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang pagdaloy ng isang mainit na luha, ang huling luhang ibubuhos niya para sa kanyang nakaraan. Pero kailangan nating dumaan sa sementeryo. Gusto kong makausap ang papa. Habang bumibiyahe sila sa gitna ng trapiko, ang mga ilaw ng lungsod ay tila naging malabong guhit sa paningin ni Alba. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang mga hikbi ng bata pang Alba na nagtago sa ilalim ng lamesa noong mamatay ang kanyang ina. Naririndan siya sa katahimikan ng 5 taong pananakal ng kanyang biyenan. Ang bawat sandali ng kanyang pagdurusa ay tila isang pelikulang mabilis na umiikot. Nakarating sila sa sementeryo, isang lugar na puno ng katahimikan at mga alaala. Lumakad si Alba patungo sa puntod ni Don Armando Isla. Walang ingay kundi ang pagkaluskos ng kanyang mga paa sa tuyong damo. Umupo siya sa tabi ng marmol na lapida at hinawakan ang malamig na ibabaw nito. Papa, natapos na ang 5 taon, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Natutunan ko na ang sinabi mo. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugan ng pagpapayapak. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang manatiling buo kahit pilitin kang durugin ng mundo. Ngayon, handa na akong bawiin ang pangalang Isla. Handa na akong itayo ang lahat ng ibinagsak nila. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Isang babalang hindi niya maaaring baliwalain. Kapag natapos na ang paghihiganti at nakuha mo na ang lahat, ano na lamang ang matitira sa puso mong matagal nang binalot ng yelo? Ibalik mo ang singsing na kinuha mo, Alba. Magnanakaw. Hindi ka lang pala isang pabigat na manugang, isa ka ring kriminal. Ang tinig ni Doña Imelda ay parang isang matalas na pito na bumasag sa katahimikan ng kalsada sa harap ng lumang apartment. Nakatayo ang matanda, nanlilisik ang mga mata, at nakaturo ang daliri kay Alba, na noon ay kabababa lang mula sa sasakyan ni Mang Bert upang kunin ang iilang natitirang gamit sa kanilang lumang bodega. Sa paligid, ang mga kapitbahay na dati ay naaawa kay Alba ay nagsimulang maglumpon. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagdadala ng lason. Isang mapait na balintunan na sa mismong lugar, kung saan 5 taong nagsilbi si Alba, bilang isang tapat na manugang, naglaban ng mga damit ng matanda, naglinis ng banyo gamit ang sariling mga kamay, at nagtiis sa bawat mura, ay doon pa siya paparatangan ng isang kasalanang hindi niya kailanman magagawa. Ang irony ay naroon sa kanyang harapan. Si Doña Imelda na nakasuot ng bagong bestida na binili gamit ang perang allowance na lihim na ipinapadala ni Alba buwan-buwan, ay siya pang tumatawag sa kanya na magnanakaw. Naramdaman ni Alba ang pamilyar na panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkadismaya sa kawalan ng utang na loob ng tao. Napansin niya ang 2 pulis na lumalapit, ang tunog ng kanilang mga mabibigat na sapatos sa semento ay tila isang martilyo na nagpapako sa kanyang dangal sa harap ng publiko. Officer, arestuhin niyo ang babaeng iyan. Ninakaw niya ang heirloom ring ng pamilya namin bago siya lumayas. Sigaw ni Doña Imelda, pilit na pinatutulo ang peking luha sa kanyang mga pisngi upang makuha ang simpatsya ng mga nanonood. Inampon namin siya, pinakain, tapos ito ang isusukli niya. Lumapit ang isang pulis at hinawakan ang braso ni Alba. Ang lamig ng bakal ng posas na inilalabas nito ay tila humahalay sa init ng kanyang balat. Ngunit sa halip na sumigaw o magmakaawa, nanatiling nakatayo ng matuwid si Alba. Ang kanyang likod ay hindi bumaluktot sa ilalim ng bigat ng maling paratang. Tiningnan niya si Doña Imelda ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng lalim at katiyakan na nagpabura sa ngisi ng matanda. Bitiwan niyo siya, ngayon din. Isang malamig at maautoridad na boses ang narinig mula sa likuran. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, bitbit ang isang leather briefcase. Ang naglalakad patungo sa kanila. Kasunod niya ang 4 pang lalaking mukhang mga bodyguard na may suot na earpiece. Siya si Attorney Santos, ang pinakamataas na legal counsel ng Isla Group. Sino ka naman? Huwag kang makialam dito. Magnanakaw ang babaeng iyan. Bulyaw ni Doña Imelda,
bagaman bakas na ang kaba sa kanyang boses dahil sa aura ng mga dumating. Ako ang abogado ni Miss Alba Isla, sagot ni Attorney Santos, habang iniaabot ang isang dokumento sa mga pulis. At ang singsing na sinasabi nyo, meron kaming video footage mula sa dashcam ng sasakyan na nagpapakita na kayo mismo, Doña Imelda, ang naglagay niyan sa loob ng bag ni Miss Alba bago siya bumaba rito kanina. Ito ay isang malinaw na kaso ng malicious incrimination at defamation. Natahimik ang buong paligid. Ang mga bulong ng mga kapitbahay ay biglang nagbago ng tono. Ang mukha ni Doña Imelda ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig ngunit walang salitang lumabas. Ang bawat mata na kanina ay mapanghusga kay Alba, ay ngayon ay nakatitig sa matandang babae ng may pandidiri. Dahan-dahang lumapit si Alba kay Doña Imelda. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pasanin para sa matanda, na pilit na umaatras. Nang magtapat ang kanilang mga mukha, bumulong si Alba, sapat lamang para marinig ng matanda. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng kasamaan, Imelda. 5 taon kitang itinuring na ina, ngunit tinuring mo akong alipin. Ngayong araw tinapos mo na ang huling hibla ng awa ko para sa inyo. Iniwan ni Alba ang matandang nakatayo sa gitna ng kalsada, habang ang mga pulis ay nagsisimulang magtanong sa kanya tungkol sa kanyang pag-frame up. Sumakay si Alba sa kanyang sasakyan nang hindi lumingon. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, napansin niya ang isang pamilyar na figura sa kanto, nakatayo sa dilim at nanonood. Si Mateo. Ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi galit. Ito ay isang ekspresyong puno ng kilabot. Tila ngayon lang niya napagtanto na ang babaeng sinaktan niya ay hindi isang tupa, kundi isang natutulog na leon. Habang tinitingnan ni Alba ang sarili sa maliit na salamin ng sasakyan, isang tanong ang hindi niya maalis sa kanyang isipan. Sa bawat tagumpay na nakakamit ko sa pagbawi ng aking dangal, bakit tila mas lalong tumitindi ang lamig sa aking puso? Siguraduhin mong ang pinakamahal na bulaklak ang ilalagay sa bawat lamesa. Gusto ko, kapag pumasok ang mga bisita, amoy pera ang buong paligid. Hindi dapat mahalata na nagkaroon tayo ng maliit na problema sa bangko. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagpupumilit habang kausap ang isang sikat na wedding planner sa loob ng isang marangyang opisina. Ang bawat salita niya ay tila isang baluti na pilit itinatago ang kanyang lumalalim na takot. Sa tabi niya, si Veronica ay abala sa pagpili ng disenyo ng kanilang 7 palapag na cake. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat kislap ng ginto at kristal sa katalogo. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, tila nakalimutan na nila ang kahihiyang inabot sa butik at ang babalang ibinigay ng mga pulis kay Doña Imelda. Para sa kanila, ang kasal na ito ang magiging pasaporte nila tungo sa rurok ng lipunan. Ang huling hakbang upang tuluyang ibaon sa limot ang anino ni Alba. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng mga monitor at mga dokumento, isang kakaibang paghahanda ang nagaganap. Nakaupo si Alba, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang kontrata ng pagmamay-ari. Hindi ito tungkol sa mga bulaklak o sa disenyo ng gown. Ito ay ang titulo ng Grand Azure Ballroom, ang mismong lugar kung saan gaganapin ang kasal ni Mateo at Veronica sa susunod na buwan. Tapos na po ang transaction, Ma'am Alba. Ang mahinahong ulat ni Mang Bert habang inilalapag ang isang mainit na tasa ng tsaa sa kanyang lamesa. Kayo na po ang opisyal na may-ari ng buong hotel at ng catering service na kinuha nila. Sa isang kumpas nyo lang, maaari nating kanselahin ang lahat. Huminga ng malalim si Alba. Ang bango ng tsaa ay tila nagbibigay sa kanya ng panandaliang katahimikan. Huwag, Mang Bert. Hayaan nating magpatuloy ang kanilang pangarap. Mas masakit magising mula sa isang napakagandang panaginip kung kailan akala mo ay hawak mo na ang lahat. Gusto kong gastusin ni Mateo ang bawat sentimong ninakaw niya para sa kasal na ito. Gusto kong makita kung gaano kataas ang itatayo niyang tore bago ko ito pabagsakin. Isang golden moment ang dumaan sa isipan ni Alba. Naalala niya ang sarili nilang kasal ni Mateo 5 taon na ang nakalilipas. Isang simpleng seremonya sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan tanging isang pirasong tinapay at tubig ang kanilang pinagsaluhan dahil wala silang pera. Noon, ang tanging yaman ni Alba ay ang pangako ni Mateo na hinding-hindi siya nito sasaktan. Ngayon, sa loob ng kanyang opisina na puno ng karangyaan, napagtanto niya na ang pinakamahal na bagay na nawala sa kanya
ay hindi ang pera, kundi ang kakayahang magtiwala ng buong puso. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang maliit na kahon na nakapatong sa gilid. Sa loob nito ay may isang tuyong bulaklak ng sampagita, ang bulaklak na inilagay ni Mateo sa kanyang buhok noong araw na nangako ito ng katapatan. Hinawakan niya ito at sa isang iglap, dinurog niya ang tuyong talulot sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang maliliit na piraso ng bulaklak ay nalaglag sa sahig, tila mga alabok ng isang nakaraang hindi na muling mabubuhay. Ipadala mo ito kay Veronica, utos ni Alba, habang iniaabot ang isang puting sobre kay Mang Bert. Isang regalo para sa magiging bride. Sa loob ng sobre ay walang sulat, kundi ang orihinal na resibo ng luhang kristal na kwintas na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Patunay na ang alahas na isinusuot ni Veronica ay hindi binili ni Mateo para sa kanya, kundi isang ninakaw na alaala mula sa tunay na may-ari. Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan sa mansyon ni Alba ay tila isang buhay na nilalang, naghihintay at nagmamasid. Ang bawat detalye ng kanyang plano ay unti-unti nang nabubuo, tila isang dambuhalang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanyang mga biktima. Napatigil si Alba nang marinig ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon sa labas. Isang tanong ang pilit na gumugulo sa kanyang isipan. Tila isang munting tinik na hindi maalis-alis. Kapag napanood mo na silang mawalan ng lahat, Alba, mahahanap mo ba ang kapayapaang inaasam mo o ang puwang sa iyong puso ay mananatiling kasing lalim ng karagatan? Bakit nanginginig ang mga kamay mo, Veronica? Akala ko ba ay ito ang pinakamasayang gabi ng buhay mo? Ang boses ni Mateo ay puno ng pagtataka habang pinagmamasdan niya ang kanyang magiging asawa sa loob ng kanilang marangyang kondo. Hawak ni Veronica ang puting sobre na ipinadala ni Alba at ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng lakas, naging kasing lambot ng basang papel. Sa loob ng sobreng iyon, ang maliit na piraso ng resibo ay tila naging isang dambuhalang salamin na nagpapakita ng lahat ng dumi sa kanyang nakaraan. Hindi lamang ito basta resibo. Ito ay isang babala na ang kanyang maingat na itinayong palasyo ng mga kasinungalingan ay nagsisimula ng mabitak. Mabilis na itinago ni Veronica ang sobre sa ilalim ng kanyang mamahaling unan, pilit na ibinabalik ang ngiti sa kanyang mga labi, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling mailap. Wala ito, Mateo. Pagod lang ako sa pag-aasikaso ng kasal natin. You know, I want everything to be perfect because my family expects nothing but the best. Isang mapait na balintuna ang namuo sa silid. Habang nagsasalita si Veronica tungkol sa kanyang pamilya at estado, ang katotohanan ay nakatago sa isang madilim na sulok ng kanyang gunita. Ang babaeng nagpapanggap na senyorita at anak mayaman ay wala palang ibang kundi si Nena, isang dating katulong na tinanggal sa trabaho 10 taon na ang nakalilipas dahil sa pagnanakaw ng alahas sa kanyang amo. Ang bawat gamit na mayroon siya ngayon, ang bawat salitang Ingles na lumalabas sa kanyang bibig ay hiram lamang mula sa isang buhay na hindi sa kanya. Golden moment ang dumaan nang mapansin ni Veronica ang sariling mga kuko sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sa kabila ng pinakamahal na manicure sa lungsod, ang kanyang mga kuko ay nananatiling magaspang sa ilalim, isang palatandaan ng mga taon ng paglilinis at paglalaba na pilit niyang itinatago sa ilalim ng makapal na pintura. Isang maliit na detalye na nagpapaalala sa kanya na kahit balutin niya ang sarili ng ginto, ang amoy ng hirap ay tila nakabaon na sa kanyang balat. Samantala sa tahimik na silid ng Isla Group, tinitingnan ni Alba ang isang lumang record ng mga empleyado. Veronica Pineda, o mas kilala bilang Nena, bulong niya habang tinititigan ang litrato ng isang batang babae na may parehong mga mata ni Veronica, ngunit puno ng pagkagutom. Inakala mo bang ang pagpapalit ng pangalan ay sapat na upang burahin ang bawat bakas ng iyong krimen? Ang Isla Group ay hindi nakakalimot, lalo na sa mga taong nagnakaw sa amin. Inabot ni Mang Bert ang isa pang folder kay Alba. Ma'am, kumpirmado po. Si Veronica ay baon sa utang sa iba't ibang lending companies. Ginamit niya ang pangalan ni Mateo upang makakuha ng malalaking loan. Ang akala ni Mateo ay mayaman ang mapapangasawa niya, ngunit ang totoo, siya ang magbabayad ng lahat ng utang nito sa oras na makasal sila. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Alba. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki ni Mateo at Veronica
ay hindi pala itinatag sa damdamin, kundi sa dalawang magkaibang anyo ng panlilinlang. Mateo, na nagnanakaw kay Alba para kay Veronica, at Veronica, na nandaraya kay Mateo para sa sariling kaligtasan. Hayaan silang magpakasal, Mang Bert. Ang utos ni Alba, ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang pag-aalinlangan. Gusto kong makita ang sandali na matatanto nila na ang 2 taong naglokohan ay ikinasal sa isa't isa. Yun ang pinakamalupit na parusa sa lahat. Ang mabulok sa piling ng isang taong kasing sama mo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Mang Bert. Pagkatapos makinig, ang kanyang mukha ay nabalot ng kaba. Ma'am, may problema po. Ang nanay ni Mateo, si Doña Imelda, pumunta po siya sa inyong lumang bodega at tinatangkang sunugin ang mga natitirang gamit nyo. Sinasabi niya sa mga tao na kayo ang sumumpa sa pamilya nila. Napatayo si Alba. Ang galit ay muling nagliyab sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang madungisan ang mga huling alaala ng kanyang ama. Ihanda ang sasakyan, Mang Bert. Oras na para harapin ang matandang iyan sa paraang hindi niya makakalimutan. Habang bumababa si Alba patungo sa parking lot, isang katanungan ang humahabol sa kanya. Hanggang kailan mo hahayaang saktan ka ng kanilang kahibangan bago mo tuluyang ibaba ang tabing ng kanilang dula-dulaan? Diyan ka nababagay, Alba, sa abo at sa basura. Susunugin ko ang bawat bakas mo sa buhay namin para tuluyan ka ng maglaho. Ang hiyaw ni Doña Imelda ay pumailan lang sa madilim na kalsada, kasabay ng amoy ng nasusunog na tela at luma ng kahoy. Sa harap ng lumang bodega, nakatayo ang matanda habang hawak ang isang degas na lighter. Ang apoy nito ay sumasalamin sa kanyang mga mata na puno ng puot. Sa paanan niya ay ang mga lumang damit ni Alba, ang mga duster na butas-butas na ginamit niya sa paglilinis ng bahay ng mga ito, at ang iilang libro na tanging yaman niya noong siya ay nagtatago pa. Ang bawat liyab ng apoy ay tila isang malupit na halakhak ni Doña Imelda na inakalang sa pamamagitan ng pagsunog sa mga gamit na ito ay mabubura rin niya ang kahihiyang idinulot ng pagdating ng mga abogado ni Alba. Ngunit napatigil ang matanda ng isang malamig at matikas na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Alba. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya sa semento ay may bigat ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang suot niyang puting Amerikana ay tila nagliliwanag sa gitna ng usok, isang matinding kaibahan sa maruming kapaligiran ng bodega. Tapos na po ba kayo, Imelda? Ang boses ni Alba ay mahinahon, ngunit may talim na nagpatayo ng balahibo sa batok ng matanda. Ang mga damit na iyan ay simbolo ng 5 taon kong pagtitiis. Sige, sunugin niyo, dahil kasabay ng pag-abo ng mga iyan, ay ang pag-abo rin ng huling pagkakataon ninyong humingi ng tawad. Biglang dumating ang mga security personnel ng Isla Group at mabilis na inapula ang maliit na apoy. Yumukod sila kay Alba, isang eksenang nagpabagsak sa balikat ni Doña Imelda. Ang matanda ay tila biglang naliit. Naging isang kaawa-awang anino sa harap ng babaeng dati ay inaapi-api lamang niya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, nakaupo si Mateo habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Ang bawat refresh ng kanyang bank account ay nagpapakita ng parehong mensahe. Account frozen, contact your branch. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang lahat ng pondong inasahan niya para sa kasal, ang lahat ng perang naipon niya mula sa mga illegal na transaction sa Isla Group, ay biglang naglaho na parang usok. Hindi maaari. Paano ito nangyari? Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kilabot. Sinubukan niyang tawagan si Veronica, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tunog ng abalang linya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang paninikip sa kanyang dibdib. Tila ba ang bawat pader ng silid ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa kanya, sinasakal ang bawat hininga niya. Ito na ang last warning, ang huling hudyat bago ang tuluyang pagbagsak. Nakatayo si Alba sa pinakamataas na palapag ng Isla Tower, pinagmamasdan ang liwanag ng lungsod sa ibaba. Hawak niya ang isang piraso ng nasunog na tela mula sa bodega, isang bahagi ng duster na suot niya noong unang gabi silang magkasama ni Mateo sa kanilang maliit na bahay. Isang golden moment ng katangahan na ngayon ay isa na lamang paalala ng kanyang muling pagsilang.
Dahan-dahan niyang binitawan ang piraso ng tela at hinayaan itong tangay ng hangin palayo. Ang kanyang mukha ay walang emotion, tila isang estatwa ng hustisya na walang kinikilingan. Sa kanyang isipan, ang bawat mukha ng mga taong nanakit sa kanya ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng isang malawak at malamig na kapayapaan. Litan ng, ang toreng itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha, Mateo, ay handa na sa kanyang pagguho, bulong ni Alba sa hangin. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang sasagip sa inyo. Ngunit sa gitna ng kanyang pananagumpay, may isang lihim na dokumento na iniabot si Mang Bert sa kanya. Isang dokumento na nagpapakita na ang pagtataksil ni Mateo ay higit pa sa pera at ibang babae. May kinalaman ba siya sa aksidenteng ikinamatay ng kanyang ama? Ang katahimikan sa penthouse ay naging kasing bigat ng isang hatol. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang kutsilyong naghihintay na bumagsak. Kapag natuklasan mo ang katotohanan sa likod ng iyong mga sugat, kaya mo pa bang manatiling tao? O magiging halimaw ka na rin sa ngalan ng paghihigante? Sa wakas, ang tanging maririnig ko na lang ay ang tibok ng sarili kong puso. Hindi na ang mga sigaw at mura na nagpabingi sa akin sa loob ng 5 taon. Ang bulong na ito ni Alba ay tila isang dasal na tinangay ng banayad na hangin sa loob ng kanyang dambuhalang silid. Nakaupo siya sa gilid ng isang malambot at puting kama, ang mga paa niya ay nakabaon sa makapal na alpombra. Sa paligid niya, ang bango ng sariwang sampagita at mamahaling kandila ay humahalimuyak. Tila dahan-dahang binubura ang amoy ng nakakasuffocate na apartment ni Mateo. Ito ang katahimikang matagal niyang ipinagkait sa sarili, isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi nakakapagpagaling. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga palad sa ilalim ng mainit na liwanag ng lampara. May mga maliliit na peklat doon, mga bakas ng paso mula sa mainit na plansa ni Doña Imelda at mga sugat mula sa pagkayod sa maghapon. Ngunit sa gabing ito, ang kanyang mga kamay ay nababalot ng mamahaling langis at cream. Ang bawat haplos niya sa sariling balat ay tila isang paumanhin sa kanyang katawan. Isang golden moment ng pagtanggap na sa kabila ng lahat ng sakit, ang kanyang balat ay muling kikinang at ang kanyang kaluluwa ay mananatiling buo. "You did well, Alba, you survived," bulong niya muli. Habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin, wala na ang babaeng may eye bags at magulong buhok. Ang nasa harap niya ngayon ay isang reynang handang harapin ang huling laban. Isang marahang katok ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Mang Bert, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas at ang folder na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay banayad. Tila ayaw gambalain ang kapayapaang bumabalot kay Alba. "Ma'am, kailangan niyo na pong magpahinga. Bukas ay ang malaking araw ng pre-wedding event ni na Mateo." Ang paalala ni Mang Bert, ang kanyang boses ay puno ng pagkalinga. "Huwag niyo na muna isipin ang dokumentong iyan. Malalaman natin ang katotohanan sa tamang panahon." Kinuha ni Alba ang folder, ngunit hindi niya ito binuksan. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang kandungan. Ang hinala na si Mateo ay may kinalaman sa brake failure ng sasakyan ng kanyang ama ay tila isang madilim na ulap na nagbabadyang sumira sa kanyang kapayapaan. Kung mapapatunayan ito, ang paghihiganti niya ay hindi lamang magiging tungkol sa pera o dangal. Ito ay magiging tungkol sa dugo. "Salamat, Mang Bert. Matulog ka na rin," sagot ni Alba ng may matamis na ngiti. "Gusto ko lang damhin ang gabing ito. Ang gabi kung saan malaya na ako sa lahat ng tanikalan nila." Nang makaalis si Mang Bert, dahan-dahang humiga si Alba at tumitig sa kisame. Ang bawat hinga niya ay malalim at payapa. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa bukas. Naramdaman niya ang isang kakaibang kilig sa loob ng kanyang dibdib. Isang kilig na hindi galing sa isang lalaki, kundi galing sa sarili niyang lakas. Ito ang tunay na laya. Ang malamig na aircon ay tila isang banayad na haplos sa kanyang pisngi, malayo sa maalinsangang gabi na naranasan niya sa piling ng mga traidor. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpikit, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala ng kanyang ama na nakangiti. At ang huling salita nito bago ang aksidente, "Mag-ingat ka kay Mateo, anak." Ang mga taong walang kibo ang siyang may pinakamalalim na hukay. Napadilat si Alba. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Bakit ngayon lang niya naalala ang babalang iyon?
Bakit tila may isang mahalagang piraso ng puzzle ang pilit na nagtatago sa dilim? Habang ang buong mansyon ay nakalubog sa katahimikan, ang katanungan ay muling bumangon, tila isang aninong hindi maiwasan. Kung ang pag-ibig mo ang naging dahilan ng pagkabulag mo noon, ang galit mo ba ngayon ang magiging daan para makita mo ang katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil? Siguraduhin mong walang palya ang bawat anggulo ng kamera. Gusto kong makita ng buong mundo kung paano maging reyna ang isang Pineda. Ang boses ni Veronica ay puno ng pagmamalaki habang nakatayo siya sa gitna ng Grand Azure Ballroom. Ang bawat sulok ng dambuhalang silid ay nababalot ng kulay ginto at puti. Ang amoy ng libu-libong sariwang lilis ay humahalimuyak sa hangin. Sapat upang malasing ang sinumang papasok. Suot niya ang isang gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bawat tahi ay may nakakabit na kristal na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa kanyang leeg, ang luhang kristal ay tila isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang mapanlinlang na kagandahan. Inakala niya na sa gabing ito, tuluyan na niyang matatakpan ang putik ng kanyang nakaraan. Sa kabilang panig ng entablado, si Mateo ay nakatayo ng tuwid sa kanyang tuxedo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakatago sa kanyang bulsa, mahigpit na nakakuyom. Ang bawat bati ng mga sosyal na bisita ay tila isang pasanin sa kanyang pandinig. Sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang isang matinding takot. Ang takot na sa anumang sandali ay may kumatok sa pintuan at bawiin ang lahat ng karangyang ito. Ang kanyang mga accounts ay nananatiling frozen. At ang tanging dahilan kung bakit natuloy ang gabing ito ay dahil sa huling pera na nakuha niya mula sa pagbebenta ng lupa ni Alba. Hindi niya alam na ang perang iyon ay ang huling pain na kinuha niya mula sa kamay ng kamatayan ng kanyang karera. Mateo, anak, tignan mo silang lahat. Ngayon lang nakakita ang mga taong ito ng ganito kagarbong kasal. Bulong ni Doña Imelda habang hinahaplos ang braso ng anak. Ang matanda ay tila isang pabo na nakabukadkad ang mga balahibo. Suot ang lahat ng alahas na kinuha nila kay Alba. Nakalimutan na nila ang basurang babaeng iyon. Ngayon ikaw na ang pinakapangyarihang lalaki sa lungsod. Isang golden moment ng kabalintunaan. Ang nangyari ng ang mga waiter, na lahat ay mga tauhan ni Alba, ay nagsimulang maghain ng pinakamahal na alak. Ang bawat baso na itinataas ng mga bisita para sa kalusugan ni Mateo ay tila isang hudyat para sa paparating na sakuna. Sa isang madilim na sulok ng balcony, nakatayo si Alba, nakasuot ng isang simpleng itim na maskara. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Mateo at Veronica, tila isang mga ngaso na tinitignan ang kanyang mga biktima na sumasayaw sa loob ng bitag. Biglang napatigil ang tugtog ng orkestra. Ang pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas at ang lahat ng mata ay napalingon sa direksyong iyon. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng korte, bitbit ang isang pulang folder, ang naglalakad ng mabilis patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang mabigat na hatol na bumabasag sa kasiyahan ng lahat. Sir Mateo Pineda? Ang boses ng lalaki ay malakas at walang emosyon, sapat upang marinig ng lahat ng naroon. I am a representative of the sheriff's office. Meron kaming utos mula sa korte na kumpiskahin ang lahat ng ari-arian sa loob ng silid na ito, kabilang ang mga alahas na suot ng inyong ina at ng inyong bride, dahil sa kasong fraud at grand larceny na isinampa ng Isla Group. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing lamig ng yelo. Ang basong hawak ni Doña Imelda ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang pagkabasag nito ay tila isang huling hudyat ng kanilang pagkaguho. Ang mukha ni Veronica ay naging kasing puti ng kanyang gown. Ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa luhang kristal sa kanyang leeg. Tila pilit itong pinoprotektahan. Anong kalokohan ito? Kasal ko ito. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Hiyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Ngunit bago pa man makasagot ang opisyal, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng balcony. Isang boses na mahinahon, puno ng awtoridad, at may talim na nagpatahimik sa buong gusali. Hindi lang ang mga alahas ang kukunin nila, Mateo. Dahil ang ballroom na kinatatayuan nyo ngayon, ang pagkaing kinakain nyo, at ang bawat hiningang nilalanghap nyo sa loob ng hotel na ito, ay pagmamay-ari ko. Dahan-dahang tinanggal ni Alba ang kanyang maskara. Ang liwanag ng mga chandelier ay tumama sa kanyang mukha.
isang mukhang hindi na kailanman muling yuyuko sa kanilang kalupitan. Alba, anong klaseng kahibangan ito? Guard, ilabas ang baliw na babaeng ito. Ang bulyaw ni Mateo ay pumailan lang sa buong ballroom, ngunit walang gwardyang gumalaw. Sa halip, ang mga lalaking nakauniporme na kanina ay nakatayo sa bawat sulok, ay sabay-sabay na yumukod nang makita ang dahan-dahang pagbaba ni Alba mula sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang maringal na martsa. Ang kanyang mahabang itim na gown ay humahaplos sa pulang alpombra na tila isang anino ng paparating na gabi. Dong mga bisita, ang mga elitang lipunan na kanina ay nakikipagngisihan kay Mateo ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at kilabot. Alba Isla, ang CEO ng Isla Group? Ang bulong ng isang matandang negosyante ay narinig sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Siya ang nag-iisang tagapagmana ni Don Armando? Napatigil ang mundo ni Mateo. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, mahirap lumunok, mahirap huminga. Tumingin siya kay Alba, pilit na hinahanap ang katulong na binaliwala niya sa loob ng 5 taon, ngunit ang nakita niya ay isang babaeng may mga matang kasing tigas ng diamante. Wala na ang takot. Wala na ang pagsusumamo. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong tapos na sa pagpapatawad. Ang tanging baliw dito, Mateo, ay ang lalaking inakalang ang isang reyna ay maaaring maging alipin habang buhay. Ang boses ni Alba ay mahinahon, ngunit sapat na malakas upang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Lumapit siya kay Veronica, na noon ay nanginginig ang buong katawan habang pilit na tinatakpan ang kanyang leeg. Veronica, o nena, isoli mo ang luhang kristal. Hindi mo kailangan ng hiyas ng aking ina sa kulungan. Sa isang mabilis na pagkumpas ng kamay ni Alba, lumapit si Attorney Santos at ang mga pulis. Inilabas nila ang mga warrant at ang mga dokumento ng pag-audit. Mateo Pineda, arestado ka sa kasong grand larceny, corporate fraud, at pagnanakaw ng mga confidential na dokumento ng Isla Group. At ikaw, Veronica Pineda, o Nena Pineda, arestado ka sa kasong theft at luwadaw. Hindi! Mateo, gawin mo ang paraan. Sabi mo ay sa atin na ang lahat. Ang tili ni Veronica ay naging matinis. Ang kanyang pagpapanggap na senyorita ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng boses ng isang desperadong kriminal. Pilit niyang hinila ang braso ni Mateo, ngunit maging si Mateo ay wala ng lakas. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang tuxedo na kanina ay simbolo ng tagumpay, ay tila naging isang mabigat na tanikala. Isang golden moment ang dumaan nang tignan ni Alba ang kanyang sariling kamay. Ang daliring dati ay may suot na mumurahing singsing ni Mateo. Ngayon wala na itong suot, ngunit naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang kapangyarihan. Wala na ang hapdi ng nakaraan. Ang tanging naroon ay ang laya. Alba, pakiusap. 5 years tayong nagsama. Mahal kita, Alba. Napilitan lang ako dahil sa hirap. Ang desperadong sigaw ni Mateo habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas ng ballroom. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa marmol na sahig, ngunit wala itong epekto kay Alba. Ang 5 taon na iyon, Mateo, ay hindi pag-ibig. Iyon ay ang oras na ibinigay ko sa'yo para ipakita kung sino ka talaga. At ipinakita mo sa akin na hindi ka karapat-dapat sa kahit isang segundo ng aking buhay. Tugon ni Alba, ang kanyang likod, ay nanatiling matuwid habang pinapanood ang pagkaladkad sa kanyang dating asawa. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas si Mateo, muling nagsalita si Attorney Santos. At ang kanyang mga salita ay tila isang huling saksak sa puso ni Mateo. At mayroon pa tayong isang mahalagang bagay na dapat linawin, Mr. Pineda. Hawak na namin ang video footage mula sa dashcam ng sasakyan ni Don Armando noong gabi ng aksidente. Ang footage na nagpapakita kung paano mo nilagyan ng lason ang preno ng kanyang sasakyan. Ingong katahimikan sa ballroom ay naging kasing lalim ng isang libingan. Napatingin si Alba kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at matinding pighati. Ang hinala ay naging katotohanan. Pinatay mo ang papa? Ang tanong ni Alba ay halos pabulong, ngunit puno ng isang sakit na hindi kayang pantayan ng anumang pagtataksil sa pag-ibig. Hindi totoo yan. Sinungaling kayo. Gawa-gawa lang yan ni Alba para sirain ako. Ang bulyaw ni Mateo ay parang isang sugatang hayop na nagpupumiglas sa bitag. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay nabalutan ngayon ng malapot na pawis at panginginig.
Napatingin siya sa dambuhalang screen kung saan unti-unting lumilitaw ang mga technical na report ng sasakyan at ang malinaw na video ng isang anino sa garahe noong gabing iyon. Isang aninong may pamilyar na hubog ng katawan at suot na relo na siya mismo ang nagmamay-ari. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na bumagsak sa gitna ng ballroom, tinatangay ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Sa gitna ng entablado, si Alba ay tila isang estatwa ng pighati. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Attorney Santos ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang malamig na sahig ay tila gustong lamunin ang kanyang buong pagkatao. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng 5 taon ng kanyang buhay, ay hindi lamang magnanakaw. Siya ay isang mamamatay tao. Ang bawat haplos ni Mateo sa kanya noon ay tila naging malapot na dugo sa kanyang balat. Isang hapdi na hindi kayang hugasan ng anumang luha. Mateo, bakit? Ang tanong ni Alba ay halos isang pabulong na hangin, ngunit bumasag ito sa katahimikan ng ballroom. Binigay ko sa iyo ang lahat. Minahal kita higit pa sa yaman ko, pero pinatay mo ang tanging taong nagmahal sa akin ng tunay? Alba, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang yon dahil ayaw niya sa akin. Gusto niyang ilayo ka sa akin. Ang desperadong paliwanag ni Mateo ay tila isang laso na lalong nagpadilim sa paligid. Biglang narinig ang isang matinis na tawa mula sa gilid. Si Veronica, na noon ay pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis, ay tumingin kay Mateo nang may pandidiri. You're a monster, Mateo. Akala ko ba ay matalino ka? Isang hamak na mamamatay tao ka lang pala. Officer, wala akong kinalaman sa ginawa niya. Siya ang nagplano ng lahat. I was just a victim of his lies too. Ang pagtataksil ni Veronica kay Mateo sa harap ng lahat ay tila isang huling sampal ng tadhana. Ang 2 taong nagplano upang wasakin si Alba ay ngayon ay nagkakainan na parang mga gutom na buwaya. Sa isang sulok, si Doña Imelda ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga mabigat na bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang anak, ang kanyang pinagmamalaking si Mateo, ay isang kriminal na haharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Diyan kayo nagkakamali. Ang boses ni Alba ay muling naging matatag. Ang lamig nito ay tila nagpapatigas sa hangin. Walang biktima sa inyong dalawa. Kayo ay parehong nilamon ng inyong sariling kasakiman. Mateo, hindi mo lang pinatay ang papa. Pinatay mo rin ang babaeng naniwala sa'yo. At ang babaeng iyon ay hindi na muling babalik. Isang mabilis na hudyat ang ibinigay ni Alba sa mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad sina Mateo at Veronica palabas ng ballroom, ang mga bisita ay dahan-dahang nagbigay ng daan. Ang tunog ng mga posas at ang mga sigaw ng pagmamatigas ng dalawa ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang isang nakakabinging katahimikan sa Grand Azure Ballroom. Dahan-dahang lumakad si Alba patungo sa gitna ng entablado. Pinagmasdan niya ang paligid, ang mga ginto, ang mga bulaklak, ang karangyaan na itinayo sa ibabaw ng krimen. Isang golden moment ng katotohanan ang dumating nang makita niya ang kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Hindi na siya ang Alba na sugatan. Siya ang Alba Isla, ang CEO, ang anak, at ang babaeng nakakuha na ng hustisya. Inilabas niya ang maliit na kwaderno ng kanyang ama mula sa kanyang bag. Hinaplos niya ang bawat pahina nito, ang amoy ng lumang papel ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Papa, tapos na. Nakuha ko na ang katarungan para sa'yo. Lumapit si Mang Bert at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Alba. Ma'am, kailangan niyo na pong umalis dito. Hayaan niyo na ang mga awtoridad ang tumapos sa lahat. Tumango si Alba, ngunit bago siya tumalikod, muli niyang tiningnan ang pintuan kung saan inilabas ang mga traidor. Naramdaman niya ang isang huling pintig ng sakit. Hindi para kay Mateo, kundi para sa nasayang na 5 taon. Ngunit kasunod nito ay ang isang malawak na espasyo sa kanyang puso na handa na para sa kapayapaan. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, ang mga flash ng camera ng mga media ay tila mga kidlat sa madilim na gabi. Ngunit hindi na siya nagtatago. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang bawat hakbang niya ay may tunog ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-alis, isang misteryosong lalaki ang lumapit kay Attorney Santos at may iniabot na isa pang sobre. Isang sobre na may tatak ng isang ospital sa ibang bansa.
Isang balita na maaring magpabago muli sa mundo ni Alba. Tila naging isang malayong panaginip ang bawat sigaw at ang nakakabinging ingay ng mga sirena ng pulis sa labas ng Grandeur Ballroom. Ang bulong na ito ni Alba ay dahan-dahang naglaho sa loob ng kanyang sasakyan habang binabaybay nila ang daan pauwi sa Isla Mansion. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga malabong guhit ng ginto at pilak. Isang marangyang tanawin na dati ay tila napakalayo sa kanya noong siya ay nakakulong pa sa maliit na kusina ni Mateo. Hawak niya sa kanyang kandungan ang misteryosong sobre na ibinigay ni Attorney Santos. Isang huling piraso ng katotohanan mula sa nakaraan. Nang marating ang mansyon, ang katahimikan ng gabi, ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa kanyang pagod na katawan. Pumasok siya sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay naglalabas ng banayad na tunog ng kanyang sapatos. Naupo siya sa dambuhalang upuan ng kanyang ama at dahan-dahang binuksan ang sobre. Ang amoy ng antiseptic at lumang papel ay agad na humahalimuyak. Ito ay isang liham mula sa isang doktor sa Switzerland. Kalakip ang isang huling mensahe mula kay Don Armando Isla ilang araw bago ang aksidente. Sa aking pinakamamahal na Alba, simula ng liham. Kung binabasa mo ito, marahil ay natapos na ang 5 taon ng pagsubok. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang dumaan sa hirap. Alam ko ang tunay na kulay ni Mateo bago pa man kayo ikasal. Sinadya kong gawin ang 5 taong kondisyon sa aking huling habilin upang bigyan ka ng oras na makita ang katotohanan sa sarili mong mga mata. Ang Isla Group ay hindi nangangailangan ng isang reynang marunong lamang mag-utos, kundi isang reynang may pusong bakal na sinubok ng apoy. Ngayon, malaya ka na anak. Ang bawat sugat mo ay magiging hiyas ng iyong korona. Naramdaman ni Alba ang isang mainit na luha na pumatak sa papel. Isang golden moment ng pag-unawa ang bumalot sa kanya. Ang lahat ng pasakit, ang lahat ng pang-aalipusta ni na Mateo at Doña Imelda ay bahagi pala ng isang dambuhalang plano ng kanyang ama upang protektahan siya mula sa mas malaking panganib. Ang kanyang ama ay hindi siya pinabayaan. Sa halip, binigyan siya nito ng pinakamahalagang aral sa buhay, ang kakayahang makilala ang tunay na ginto sa gitna ng mga huwad. Samantala, sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nakaupo si Mateo sa gilid ng matigas na katre. Ang kanyang tuksido ay punit-punit na at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng dating kakinangan. Ang bawat tunog ng pagsara ng rehas na bakal ay tila isang paalala ng kanyang habambuhay na pagdurusa. Sa kabilang selda, maririnig ang mahihinang hikbi ni Veronica, na ngayon ay tinatawag na lamang na Nena, isang bilanggo na nawalan ng lahat ng kanyang mga hiram na pangarap. Si Doña Imelda naman ay naiwan sa kanilang lumang apartment na ngayon ay kumpiskado na rin ng bangko. Nakaupo siya sa gitna ng mga kahon, yakap ang isang sirang frame ng litrato ni Mateo. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila isang malupit na boses na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang sariling kasakiman ang sumira sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Muling ibinalik ni Alba ang liham sa loob ng sobre. Tumingala siya sa malaking painting ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Salamat, Papa, natutunan ko na po. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging tanikala, kundi pakpak. Lumapit si Mang Bert. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ma'am, handa na po ang agenda para sa unang board meeting bukas. Ang buong Isla Group ay naghihintay sa inyong pagbabalik. Isang matamis at siguradong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alba. Handa na rin ako, Mang Bert. Hindi na bilang si Alba na asawa ni Mateo, kundi si Alba Isla, ang tunay na reyna ng Isla Group. Dahan-dahan niyang pinatay ang ilaw ng opisina. Ang tanging natira ay ang liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang muka. Ang bawat hakbang niya palabas ng silid ay may tunog ng isang bagong simula. Wala na ang takot. Wala na ang puot. Ang tanging naroon ay ang isang malawak na bukas na puno ng pag-asa. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, isang huling tingin ang ibinigay niya sa kanyang bintana. Ang lungsod ay tila payapa, ngunit sa malayong dako, isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang naghihintay na isulat. Isang kabanata kung saan siya na ang may hawak ng pluma. 6 na buwan ang lumipas, ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila dahan-dahang tinatangay ng agos ng dagat sa baybayin ng Isla Resort. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang humahalik sa abot tanaw,
at nag-iiwan ng kulay kahel na kintab sa tubig. Nakatayo si Alba sa balkon ng kanyang bagong tanggapan. Wala na ang mabigat na aura ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang isang dalisay at malalim na kapayapaan. Sa ibaba, maririnig ang tawanan ng mga kababaihan sa loob ng bahay ni Don Armando, isang foundation na itinatag ni Alba para sa mga biktima ng pang-aabuso at bauhanja din. Ang bawat kwento ng pagbangon na naririnig niya sa silid na iyon ay tila naging gamot sa kanyang sariling mga sugat. Isang golden moment ang dumaan nang isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang tumpok ng mga sariwang sampagita. Ang bango nito ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng sakit, kundi ng isang bagong umaga na puno ng samyo ng pag-asa. Samantala, sa loob ng selda ng pambansang bilangguan, ang balita tungkol sa tagumpay ni Alba ay tila isang malupit na biro para kay Mateo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lamang manakit at magnakaw, ay ngayon ay abala sa paggawa ng mga handicrafts upang may makain. Si Doña Imelda naman ay madalas makitang tulala sa gilid ng kalsada, pilit na kinakausap ang mga anino ng kanyang nakaraang karangyaan. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte, kundi sa katotohanang ang bawat isa sa kanila ay naiwang bilanggo ng kanilang sariling mga konsensya. Ma'am Alba, narito na po ang mga papeles para sa bagong proyekto sa probinsya. Ang mahinahong boses ni Mang Bert ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Ang matanda ay tila mas bumata ang hitsura. Ang bawat galaw niya ay puno ng sigla dahil sa katahimikang tinatamasa ng kanyang senyorita. Salamat, Mang Bert. Pero bago ang lahat, gusto ko munang damhin ang hangin. Sagot ni Alba nang may matamis na ngiti. Alam mo, Mang Bert, matagal kong inakala na ang kapatawaran ay para sa kanila. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang kapatawaran ay para sa sarili ko. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagiging mahina noon at sa pagpayag na tapakan ng aking dangal. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Alba, tila inilalabas ang huling bakas ng lason sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, ang tatlong tanong ay mayroon ng malinaw na sagot. Pinatawad na ba niya? Oo, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa katahimikan. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Higit pa sa inaakala niya, dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa pagtulong sa iba na mahanap ang kanilang sariling lakas. At ang aral? Ang bawat babae ay may sariling isla sa loob ng kanyang puso, isang lugar na hindi kailanman dapat masakop ng sinumang lalaki o ng anumang takot. Dahan-dahang lumubog ang araw at ang unang bituin ay nagsimulang kumislap sa langit. Tumingala si Alba, ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng dangal. Ang kwento ng ang reyna ng isla ay hindi nagtapos sa isang madugong paghihiganti, kundi sa isang maringal na pagbangon. Ang bawat hakbang niya palayo sa balkon ay may tunog ng katatagan, isang himig ng babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas kasing ningning ng pinakamahal na hiyas. Papa, narito na ako. Ang iyong Alba, ang tunay na reyna. Bulong niya sa hangin bago tuluyang isara ang pinto patungo sa kanyang bagong buhay.